Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo muli. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Para doon sa mga bago pa lamang ho na nakakasubaybay sa atin at nakakita ng atin pong ginagawa. Ito po ito yung alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Ito po ang aming ipinag-aanyaya. Upang huwag manatiling nasa mga bookshelves o kaya ay nakapatong sa ibabaw ng mga lamesa, sa iba't ibang mga lugar ng ating tahanan, ang ating Biblia. Ito naman ho ay ating pagtuunan ng pansin. Alam nyo, napakahalaga po nito dahil sa ang karamihan ng nadidinig natin ginagawang batayan ng kaligtasan di umano na kanilang ipinapangaral ay ang banal na kasulatan. Subalit, kuminsan ay nagkakaiba-iba sila ng mga interpretasyon. Nagkakaiba-iba sila ng mga bagay na ipinaliliwanag. At ang pinakamahalagang bagay po dito ay huwag tayong basta maniwala. Kung hindi, ating suriin, ating saliksikin at ating basahin. Kagaya rin naman ng nakasulat sa aklat ni Isaias na ang sinasabi sa 34 at 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Yan po ang ating ipinag-aanyaya at ginagawa tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi. Ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya sana ay samahan po ninyo kami at nang sa ganon ay makita natin ang mga bagay na dapat nating maunawaan at nang hindi naman tayo basta't napaniniwala sa iba't ibang mga sinasabi ng mga nagkalat-kalat na mga mangangaral ngayon na nagsasabing sila daw ay mangangaral ng Diyos. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa mga aklat na ating inumpisahan. Galatia, Kapitulo 5. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Oo, pinatototohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. Ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili.
Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y makaglipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninimugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Kung meron hong iba't ibang mga batayan na ginagamit, ang iba't ibang mga larangan at iba't ibang mga karunungan sa mundong ito, napakaganda ho na ang atin pong mapagtuunan ng pansin ay itong mga talata na ating binabasa, sapagkat ito ay magiging batayan naman ng ating mga kaligtasan at pagkatuto doon sa mga salita ng Diyos para tayo makapagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Kung sakaling meron ho kayo hindi lubos na naunawaan sa mga talatang ating binasa, huwag po kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan para po naman mapag-usapan at matalakay ang mga bagay na maaaring hindi ninyo lubos na naliliwanagan. Sa pamamagitan po ni Brother Eli, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na ito ay masiyasat at malaman natin ang iba pang mga kasukasuan sa mga talatang ating binabasa. At sana bukas, nandyan pa rin po kayo. Tuwing alas 8 ng gabi, tayo po ay magsalo-salo dito sa pagtunghay sa mga salita ng Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.